Submarine Channel. In today's episode, we are here in the MWO showroom to send off 37 of our kababayan repatriates and 5 children. This is in connection of the voluntary repatriation that was implemented by our PL Lebanon, MWO, and OWA due to the recent situation of this country. Yes guys, anhi pa din ito ng walang katiyakang seguridad ng bansang Lebanon. Kaya naman this week, 2 beses ang voluntary repatriation ng Migrant Workers Office or MWO Lebanon sa mga kapwa natin OFWs, documented or undocumented. Ngayon nga dito sa MWO showroom, habang sinusigurong handa na ang lahat na kakailanganin ng mga kababayan nating repatriates bago tutungo sa paliparan ng Beirut, may brunch muna na pagsasaluhan. Higit lalo ngayong may mga bagets na makakasama at dahil mahaba-haba ang kanilang biyahe pauwi sa atin sa Pilipinas. At bago patuloy ang lisanin ng mga kababayan nating repatriates ang Lebanon, nagpaabot naman ng pasasalamat ang ating MWO Lebanon Labor Attaché Attorney Alejandro Padain sa ginawang pagtugon ng mga kababayan nating uuwi ngayon. Anya, ang voluntary repatriation na ito ay ginastusan ng ating gobyerno. Ginastusan ng gobyerno itong pag-uwi ninyo at meron din tayong ibibigay sa inyo na konting tulong, hindi para gastusin yung pera, kundi para makapag-umpisa kayo ng panibagong buhay sa inyo. Pwede gusto nyo mag-isa ng maliit na negosyo, pwede rin kayong mag-aral ng mga short courses, kaya gamitin sa mga bata pa na kung gusto nyo mag-apply ulit sa ibang bansa, pero piliin nyo yung mas magandang bansa kung gusto nyo mag-apply ulit. Okay? Pwede nyo gamitin itong binigay ng gobyerno ito na makapagsimula ulit. Okay? So huwag nyo sayangin at gastusin sa mga bagay na walang kinalaman sa inyong pag-unlad sa inyong buhay. Sana maisip nyo na manirahan na lang kayo doon, mag-ano na lang kayo, mag-negosyo ng munting negosyo at tulungan yung umunlad ng ating bansa. At sa kanyang panghuling mensahe, patuloy pa din ang panghihimok sa lahat ng mga kababayan nating nandito pa sa Lebanon na umuwi na. At kung pag-uwi ninyo, kung mayroon pa kayong kakilala, mga kakilala na nandito pa, mas lalo na yung mga nandiyan, kung mayroon pa yung kakilala, nandiyan sa South. Okay, dahil nandiyan ang sentro ng pagbubuhan, ay pakisabi na lang, pag-isipang maigi na umuwi na lang. Yung mga may passport at may mga dokumento, may mga ikama, walang problema, mapapauwi natin kaagad yan. Pero yung mga walang papel, kailangan pa natin idaan sa proseso nila. I-clear muna sa General Security bago kayo mabigyan ng pahintulot na umuwi. Ganun ang proseso, medyo may kunting tatagalan. Okay? Pero yung mga may passport, may ikama, mga kompletong papel, immediately, i-schedule namin ang inyong pag-uwi. Kasi gusto namin makauwi kaagad lahat ng mga kababayan natin dito bago pa mas lumalapa ang sitwasyon. May mga kasama kayong mga bata, malilikot. Okay, pakitulungan na lang yung mga nanay, ha? Mga pwede namang tumulong. Huwag lang yung sarili natin iisip natin, ha? Isa kayo ng grupo, isa rin kayo ng grupo, umalis dito, isa rin kayo ng grupo. Siguraduhin nyo na lahat ng kasama ninyo nakapasakay. Sila yung plano. Kasama ito, mahila. Nandun naman yun, pero kayo rin, magpusa kayo ng magtulungan na makauwi na natin ang mahal. So, huwag kayong mag-alala. Gumawa natin ang lahat para makauwi kayo ng maayos. Okay? Good luck sa inyo. Ngayon, mayroon naman tayong ibibigay na konting tulong dito sa galing dito sa MWO Lebanon. Konting pabawat para sa inyo, dagdag sa inyong mga gagamitin. Uwi po kami kasi nga po dahil sa sitwasyon po ng Lebanon, natatakot na po ako kasi may anak po ako, hirap na po. At nagpapasalamat po ako sa Migrant Workers Office Lebanon na sa pagpapauwi sa lahat ng OFW dito na gustong umuwi. Maraming salamat. Pumayag na lang po siya kasi nga po kung ano mang mangyayari dito sa Lebanon, safety po kami. Yes. So uuwi po kayo ngayon na kasama yung anak niyo? Yes po, ang saya ko nga kasi makasama ko na siya. So ano po yung hinihingi na requirements para po makasama yung anak niyo po? Para sa
anak ko po, hiningi lang sa kanya is yung original birth certificate niya at saka yung authorization sa tatay niya at saka yung hawian ng tatay niya, yun lang. Uwi na po kami dahil sa nangyari dito sa Lebanon. Takot din ako at saka yung tatay niya takot din na iwanan ko yung anak niya, kaya sabi niya dalhin ko na lang, baka kung magkagera dito hindi niya alam kung saan niya iwan, ganon. Kaya pinadala lang niya sa akin yung anak niya. Anak ninyo? Ay, anak niya. Opo. Una, dahil nga po sa nagbabadya na gera, kasi lalo may anak ako. Tapos, pangalawa, hindi na rin okay yung sa trabaho. Hindi na gaya ng dati. As OFW po ma'am, ako po ay 19 years dito sa Lebanon. Nakaranas po sa unang pagkakataon ng giyera sa 2006. Pero noong panahon kasi po ay hindi po talaga uso yung kung Facebook. So hindi po kami naka-migrate noon. So ngayon na po, ikatatlong gulo na po itong naranasan namin. Pero sa awa ni Lord, kasi nga may Facebook na kami sa grupo ng migrant na workers. So na-aware po kami at kaya kami po nakapagpasyang umuwi ng Pilipinas po. Krisis na po pahirap na ng pahirap. Pahinga lang po ng konti. May balak pa akong po lumabas. So mag-a-abroad pa ulit po kayo? Boom! Merong pantatanggap sa edad kong to. 1 month and 4 days po ako dito. So, kumusta naman yung shop? Okay naman po, okay yung sa pagkain, okay, mabubusog ka talaga. Hindi po sila nagpabaya sa pagkain. Sa higa, meron naman po goods lahat. May activity po kami twice a week. Activity, may pupunta po dito na mag-candling. Yung stress po namin mawawala. Siyempre, excited na makauwi ako sa Pinas. Thanks God talaga. Salamat sa MWO na tinulungan po nila kami. Sa mga kababayan po nating OFWs na may mga anak, siguraduhin pong nakarehistro sa ating Philippine Embassy Lebanon ang mga bata dahil ang registry of birth ay isang requirements para maiuwi ang mga anak sa atin sa Pilipinas at syempre ang notarized consent ng ama. Ayun guys, apat na po mahigit yung mga kababayan natin na uwi ngayon. So 2 bus po sila kasi nga may mga bagahe din po para hindi mahirapan ang ating mga kabayan. So going to airport. Masaya sobra. Naiyak ako. Siyempre, nanasan ko ba dito? Hindi ko alam ang gagawin ko ba. No, masaya ako. Lagi ko na-stress talaga ako kasi siyempre maraming sasabi na hindi ka makakauwi dahil takot na ako. Pero lagi ako nagdadasal sa Panginoon na tutulungan niya ako pero sinagot na niya talaga. Naiyak ko kasi. Praise the Lord. Amen. Siyempre first time ko pa talaga mag-abroad ate. Dito lang talaga ako napadpad. Kaya yung masaya sila na uwi na ako. Salamat. Ayan guys, lulan po tayo ng bus. Papunta po tayo sa Beirut Rafik Hariri International Airport. At ayan ang ating mga kababayang repatriates. Excited nang umuwi sa atin sa Pilipinas. Ayan ma'am, bakit po tayo napag-desisyon ng umuwi na ng Pilipinas po? Sa sitwasyon din po dito sa Lebanon. So kasama po yung 2 anak. Ilang taon po kayo dito naninirahan at nagtrabaho po? Mga 14 years na ako nagtrabaho. Ayan si Daddy, pumayag naman po. Wala na po siya magagawa, nakapirma na Hindi pa naghatid? Naghatid po. Naghatid siya. Kaso lang nainis. Nainis kasi uuwi na yung mga anak niya, hindi nila makikita. Mag-ano na lang, video call. Opo. Meron naman pong social media ngayon. Lahat natin diba? Ayun. Ayun, napaka-sweet naman. So ano po yung gagawin natin sa panimulang tulong? Kayo po din ma'am, anong gagawin ninyo? Yung Sari-sari store na lang ako. Nag-iisip po kami ng yung
car. Rent a car. Sa 18 years, isang bisis lang umuwi. Ngayon, masayang-masaya dahil uwi na talaga po. Bakit po tayo dito nagminopos, dito na. Nagdesisyon na po akong umuwi dahil hirap na rin ang sitwasyon. Saka marami na rin akong naramdaman sa katawan. 58 years, 18 years dito nagserbisyo. Maraming salamat po sa Diyos na binigay po sa gobyerno ng Pilipinas na lahat kami na makauwi na safety. Ang gagawin ko po sa tulong ng gobyerno, panimula magnegosyo po ako para gustusan ko po yung mga pangailangan ng mga anak ko at saka apo ko. Saka para sa akin din. Kaya hindi na po ako mag-abroad. For good na po. Siguro ma'am, isasettle ko muna yung mga anak ko. Baka mag-a-abroad ulit ko. Gagamitin ko sa pagkain. Gagawin kong pag-umpisa sa negosyo. Kasi may pispan naman ako, gagamitin ko yun. Pagkano rin ako naman magbe-business ako. Yan, pispan din ako. Kasi wala na talaga eh. Wala ng crisis na, wala na mga pera. So, kailangan nang umuwi na nito. Wala. At ako doon. Nahulog sa hagdanan nung aeroplano nung dumaan. Naggulat kayo? Natatakot na rin dito kasi yung sitwasyon ba pag-usap-usap. Thank you po sa lahat ng nasa MW. Marami na po karanasan dito. Hindi po ako nakauwi ng 14 years kaya I decide na umuwi na lang para sa sitwasyon dito kasi parang natakot din ako eh. Kaya sa tulong ng MW office, yung pera na itutulong nila sa akin, ipapagawa ko po ng bahay para may bahay po kami ng anak ko. Papasalamat din kami sa MW office sa repatriation ng ako galing sa gobyerno natin sa Pilipinas. Pagdating natin sa Barrow Traffic Hariri International Airport, gawa ng 2 bus ang sinakyan ng ating mga kababayang repatriates, kinailangang mas mabilis ang pagkilos para sa pagbaba ng mga bagahe para hindi makalikha ng traffic. And as usual, the MW11 personnels are there ready to assist. Ayun guys, may kumasa pa ba sa repatriation? Yes guys, marami. Ito po sila guys, mahigit 4 na po. Kasama po yung 5 bata dyan. At sa mga nagtataka, bakit may nakikita kayong mga bata? Samirin, paki-explain. Yes guys, ang voluntary repatriation po ngayon ay may 5 bata. Anak po sila ng mga kababayan nating mga OFWs at pinayagan naman po ng kanilang mga husband na mga iba't ibang lahi. So hindi po sila bearer ng permanent resident visa kaya sila nakasama dito. And ang requirements po, kailangan po na notarized na consent ni father para po makapag-travel yung bata. And then original na birth certificate po ng bata. So, nagdesisyon na pong umuwi ngayon? Opo, dahil sa lumalalang sitwasyon dito sa Lebanon, kaya mas mabuti na lang doon na lang po. Susunod na lang po sila. Lahat na lang ng mga dito problema. Parang naranasan ko mula nung explosion, tapos COVID. Nakasurvive naman ako. Pero this time, na-stress na ako. Umuwi na. Salamat lang sa mga sa mga staff. So nice sila. Thank you. Gusto po ng family ko umuwi na lang doon po kasi naman lagi akong nawawala ng trabaho dito tapos para nag-alala sila sa kaligtasan. I really miss my family. Ayun, bossing, anong gagawin natin sa panimulang tulong na ibibigay ng gobyerno natin? Pagdating ko doon sa Pinas, yes, magbabalak po ako mag-retail business. Pero nagpapasalamat po ako sa gobyerno natin at tinulungan tayo, kaming lahat ng mga OFW na gusto umuwi ng Pilipinas. As you guys can see, our kababayan repatriates gathered in one corner and making sure na ang mga bagahe ay hindi naiwan sa bus. At para naman maging maayos ang pagpasok sa loob ng airport, may roll call. Gawa ng may mga undocumented na mga kababayan tayong uuwi. The MWO personnels make sure that they have enough time sa boarding at sa immigration procedures. Para kung may magiging abirya man, they still have plenty of time para ito ay maiayos nang sa gayon ay maiwasan na may ma-offload. And from there, hinay-hinay ng tumulak sa loob ng departure area. Ayan guys, nakapasok na po tayo sa departure area ng Barrow Traffic Hariri International Airport. At yung mga kababayan po natin ay nandiyan na. So ano po yung gagawin natin sa sinasabing panimulang tulong na ibibigay ng ating gobyerno po?
mag-aaral po ako. At the same time, tutulungan ko din yung kapatid ko. Dalawa po kami mag-aaral. Or let us see what God's will plan with me. Maybe mag-negosyo, ganun, tapos hindi po, mag-aaral. Gagawin ko sa tama. Hindi po sa sarili lamang po. Sa ngayon, di pa ako mapag-decide kung mag-a-apply uli o mag-i-stay muna sa Pilipinas kung magninegosyo. Kasi dalawa po yung college ko. Kaya tinitingnan ko pa po kung ang magandang desisyon. Ano na po? Kailangan nang magbago ng destination. Thank you po sa MWO kasi makakauwi. For good na or mang-ibang bayan pa? Nag-iisipan pa. Bakit po tayo umiyak, ma'am? Gusto niyo pumunta dito tumingin sa akin. Ano ba gustong tumingin na? Nasaan ba siya? Wala na, hindi na pwede, di ba? Papasukin niyo. Oo. Sa Bora pa. So, ganito na lang. Anong message mo kay anak mo? Di man kami mag-ingat na lang siya. Mag-school palagi. Mama loves it. Ano yung naramdaman natin ngayon? Siyempre masakit dahil iwanan mo. Ngayon mo lang mahiwalay sa kanya. Pero wala tayong magagawa. Susunod naman sila. What's your message to your mom? That's so sweet. On today's particular voluntary repatriation, may 5 minor de edad na maswerteng kasama ng kanilang nanay na uuwi. Samantalang naantig naman ang ating damdamin dahil 2 nanay ang hindi makakasama ang kanilang mga anak sa pag-uwi. Sa kaso ng 2 nanay, maiiwan sa pangangalaga ng ama ang kani-kanilang mga anak na pawang mga lalaki. At ang sabi ay susunod na lamang ang mga ito. Pakatandaan mula po dito sa Lebanon ang Migrant Workers Office or MWO Lebanon ang siyang nangangasiwa sa voluntary repatriation nating mga OFWs, documented or undocumented. Lahat ng proseso mula sa pag-book ng plane ticket, pabaon na cash worth $200, maging ang pagbabayad ng penalties at pagkuha ng travel documents para doon sa mga undocumented nating mga kababayang OFWs. So kung nais niyo pong umuwi, napakasimple. Kung kayo po ay OFWs, documented or undocumented, diretso na sa Migrant Workers Office Lebanon na matatagpuan sa Hadath Baabda tapat po ng Happy Supermarket. Sa 37 na mga kababayan nating uuwi ngayon, samot-sari ang naging rason kung bakit tuluyan ng lisanin ang naging pangalawang tahanan. Pangunahing dahilan ay ang sitwasyon ng bansang Lebanon na wala pa ring katiyakan ang seguridad. At ang pangalawang rason ang halos dekada ng pagiging OFWs dito sa Lebanon, dahilan na dito na tumanda. Kaya naman malaking bagay sa kanila ang sinasabing panimulang tulong na ibibigay ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, ang DMW, OWA at DSWD upang may magamit na panimula. Dahil sa edad nila, pihadong wala nang tatanggap sa kanila kung sila'y mag-a-apply ng trabaho mapa-local or international man. Kaya naman walang pagsidlan ang kanilang pasasalamat sa ating gobyerno dahil sa tulong nito mula sa libreng pagpapauwi hanggang sa panimulang tulong na ibibigay. Unlike the previous voluntary repatriation, the MWO Lebanon personnel in charge will stay inside the boarding area of the airport until the aircraft carrying our kababayan repatriates departs. Para kasi kailangan talaga sasamahan kayo sa immigration, i-assist kayo dahil lalo na majority sa inyo ay travel document. So para may magtatanong, pero mag-assist kayo. Samantalang saksi kami sa batang ito na sumugod pa dito sa airport mula sa Dora upang makita sa huling pagkakataon ang kanyang nanay. Pero ang siste nakapasok na sa loob ang mga kababayan nating repatriates. Kaya hindi na sila nagpang-abot mag-ina. Kaya naman ang nanay nito earlier ay panay ang iyak habang kausap ang anak sa telepono. Ang kwentong ganito ay hindi na bago sa amin at sigurado kaming marami pang ganitong kwento sa mga susunod na voluntary repatriation. So guys, that was all for today's episode. Naihatid na po natin ang 42 nating mga kababayang repatriates today at 5 po sa mga kasamang uuwi ay mga bata. So 37 po ang adults na mga OFWs. Sa mga nais po na magpalista sa voluntary repatriation ng Migrant Workers Office, magtungo lang po sa kanilang tanggapan sa harap mismo ng Happy Supermarket. Thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.